Hello YouTube! Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang hapon at magandang tanghali kung anong oras nyo man ito mapapanood. So, meron akong itatanong sa inyo. Ewan ko kung mag-agree kayo sa akin. No? Sagutin nyo na lang dyan sa comments below. No? Para alam ko din kung ano yung nasa isip nyo. No? Nagbabasa ako ng comments pero hindi ako nakakapag-reply sa lahat. No? Ano ang mas masagwa? Yung meron kang kaunting alam o wala kang alam? Ano yung mas hindi naman masagwa, no? Yung mas delikado, yung taong walang alam o yung taong merong konting kaalaman? Para sa akin, mas mahirap pagka ikaw yung tao na merong konting kaalaman. Bakit? Kasi yung taong walang alam, alam niya na wala siyang alam. Kaya hindi siya magmamarunong at magsasabi ng mga kung ano-anong kamalian. No, hindi niya ikakalat yung kawalan niya ng kaalaman. Pero yung isang tao na may kaunting kaalaman, minsan pakiramdam niya expert na siya sa field na kung ano yung meron siyang kaunting kaalaman na yon. At yung kaunting kaalaman niya na yan, nile-leverage niya at pina-fashion niya yung sarili niya bilang expert. No? Tapos, nagtuturo siya sa ibang tao na walang clue kung ano yung sinasabi niya, papaniwalaan siya. So ngayon, tunghayan natin, no? Tunghayan natin to. Tunghayan natin itong taong ito, no? Meron akong papakita sa inyo, dalawang ano. Okay. Ito ay nung panahon pa ito na si Francis Leo Marcos ay nakakulong. Yung isa sa mga vlogger niya na si Ferdinand Baarde, ganito yung lagi niyang sinasabi, no? Nag-PM, nag-comment siya dito sa may page ng Supreme Court, no? Ang sabi niya, paano naman kami magtitiwala sa justice system kung hinahayaan lang nito na patungan ng mga peking kaso ang kagaya ni Francis Leo Marcos? At lampas 90 days na, wala pa ding decision ang judge. Yung Court of Appeals, paano hindi nakapag-bail si Francis Leo Marcos? Wala namang evidence yung witness kundi testimonial lang. Tapos ngayong lumalabas, pinilit lang daw siya ng prosecution. Sana maimbestigahan po ito. Sana magkaroon na si Francis Leo Marcos ng automatic bail dahil lampas na ng 90 days ang judge. Unang-una sa lahat, yung lagpas na 90 days tungkol dyan, no? Ang sabi ng Supreme Court tungkol dyan, wala namang fast and hard rule kung paano mo may invoke yung right to speedy trial. Kasi ang ano ang focus ng mga korte ay makapag-arrive sa maayos na desisyon at hindi sa mabilis na desisyon. So, paminsan-minsan kung mahirap yung pinag-uusapan na kaso, hindi talaga yan binibigay ng mabilisan. Tapos at the same time, sabi dito, wala naman daw evidence. Remember na ang testimonial evidence ay evidence. Kailangan mong i-rebut yan kapag merong nag-a-allege sa'yo. Diba? Although, of course, merong presumption of innocence. Pag hindi mo sinagot ang mga inallege sa'yo, ibig sabihin, inaamin mo. No? So, testimonial evidence is testimonial evidence. Kung sinasabi nyo na peke yung kaso laban kay Francis Leo Marcos, bakit iba-iba yung nagsampa? Iba-ibang tao. 'Di ba? Iba-ibang tao tapos sinasabi niya walang evidence dito, testimonial lang. May testimony nga eh. 'Di ba? Ibig sabihin, yung sinasabi pinilit daw ng prosecution. Lahat 'yan ay lahat 'yan ay hearsay kasi hindi wala ka naman doon, Ferdy. 'Di ba? Hindi ka nakarating kahit kailan sa korte, hindi ka nakapanood ng kahit anong hindi ka pa nakapasok sa korte. Hindi mo pa alam kung ano yung nangyayari doon. Kaya yung mga nagtuturo ka ng evidence sa channel mo dati nakakapangilabot at nakakatakot. Kasi baka paniwalaan ka ng tao, no? Malamang hindi niya 'to mapapanood pero kung may chance kayo, dalawin niyo yung channel niya, no? Tapos parating niyo sa kanya na wala siyang alam sa mga sinasabi niya, no? Kung gusto niyo lang, no? Okay, so ngayon, ina-argue niya na dapat daw mabigyan ng bail ito si Francis Leo Marcos, no? Okay. Ngayon, tignan natin yung mga content niya dati. Ganito yung mga content niya. Justice system daw nakakatakot, no? Dapat daw umaksyon ng Supreme Court, 'di ba?
ni hindi niya alam na wala namang motu proprio na powers ang Supreme Court. Kailangan mong magsampa. Hindi sila yung pwedeng magsampa sa sarili nila. They are judges, they are justices. No, yung judiciary ay judge at saka justices. They cannot file a case. Tapos sila rin yung magja-judge noon. 'Di ba? Dapat may magsasampa ng kaso. Ayan, katulad nito, sabi dito, oh. Sabi dito, mas may alam pa tong Jessica na to, oh. Support ka, Ferdy. Sabi ganon. Dapat ka, Ferdy, mag-motion ka bilang intervenor o magsulat ka ng amicus curiae sa korte for FLM. Kasi mga nakakapagsulat lang ng amicus curiae ang pwedeng gumamit ng title na legal expert. Ang amicus curiae ibig sabihin kaibigan ka ng court. No, yung ano mo, yung position mo at yung opinion mo ay binibigyan ng diin at binibigyan ng kino-consider ng korte, no? Inaano niya yan, tinitake into consideration sa pagde-decide ng case. So tama naman ito si Jessica sa sinabi niya, no? Dapat mag-motion ka ng bilang intervenor at magsulat ka ng magsulat ka ng amicus curiae sa korte for FLM. Hindi yung nagngangawa ka sa FB tungkol diyan sa kaso na yan, no? Tapos akala mo nakakatulong ka. Para sa kaalaman ng lahat, no? Hindi pwedeng mag-decide ang korte ng mga nakikita niya lang sa social media katulad nito. Yung naalala nyo ba nung time ni Vong Navarro, pinagmamalaki ni Ferdy, nitong taong ito, na siya daw ay nakatulong para mapalabas si Vong Navarro. Tapos nakatulong din daw siya nung time na may problema yung Itbulaga yung may problema yung TVJ sa Itbulaga. Na yung pangalan ng Itbulaga kung kanino mapupunta sa tape ba o sa TVJ, no? Ayon sa kanya, nakatulong daw siya ng malaki kaya daw nanalo yung TVJ. Pero hindi niya alam na hindi ka pwedeng, ulitin ko, hindi ka pwedeng bilang judge mag-decide ayon sa isang YouTube post, no? Okay, so meron pa siyang sinisigaw dito, no? Kayong mga sindikato dyan sa YouTube na puro magnanakaw, maliit ang channel ko, pero punong-puno ako ng idea para pabagsakin yung sindikato nyo. Pagkakaiba ko sa iba, legal expert ako. Can you see that? Legal expert daw siya. No? Legal expert na hindi tumungtong ng law school. Ang pinanggalingan ng superpowers niya ay yung libro na pang-college. Yes, pang-college, hindi pang law school ni Hector De Leon. So kung yun lang yung binasa mo, di mas magaling pa sa'yo yung ibang college student na nagbasa ng mas malalim dyan. No? Sabi niya, okay, ano yung context dito sa nangyayari dito? Yung channel niya kasi ay ni-yellow dollar sign. Hindi niya alam kung bakit siya ni-yellow dollar sign. Pero ako na magsasabi sa inyo, na-yellow dollar sign kapag nagkakalat ka ng misinformation or nagkakalat ka ng mga misleading na statements. Yun. Kung ayaw nyo maniwala, magtanong kayo sa mag-chat kayo sa YouTube, no? I-chat nyo yung help center ng YouTube at malalaman nyo, no? Legal expert ito, wala namang nangyari. Okay, sige. Spoiler ko na kayo kung ano nangyari, ha. Ito matagal na to, 2023 pa to. Ibibigyan ko kayo ng idea kung ano nangyari dito sa channel na to. May nagawa ba si FL bilang legal expert? May nagawa ba si Ferdinand Baarde bilang legal expert? Wala. Nawalan siya ng channel. Nasarado yung channel niya at hindi niya napagtanggol yung sarili niya. So much for being a law expert. So much for being a legal expert, no? So, ayan, no? Malinaw. Ngayon, kung papansinin ninyo, doon sa channel niya, pag tinignan niyo yung channel niya, meron siyang pinapaliwanag doon na batas na sinasabi niya, huwag niyong sundin yung batas na yan, sabihin niyo, kasuhan niyo na lang ako. Ganon. Ang tapang, no? Ang tapang. Gaano kaya karami yung makakabasa doon at mga tulongges na maniniwala dito sa taong to? Tapos sasabihin nila, uy, tama kayo, Ferdy. Gagawin ko to. Tapos nakasuhan ka. For, para sa kaalaman ng lahat, yung pagbabawal ng e-bike.
o yung tatlong gulong na e-bike, no? Yung pagbabawal niyan sa mga national highway ay valid exercise ng police power ng gobyerno. So, kung gusto mo, magsampa ka ng kaso, ka-Ferdy, total, ikaw ay legal expert, i-challenge mo, no? Para naman magamit mo pa yung e-bike mo. Okay. Akala nyo ganito lang, ang misinformation ay misinformation mula sa mga taong walang clue. Pero akala nila expert na sila. Ay nakakatakot. Siguro naman natatandaan nyo ito, di ba? Okay, ito ay post ni Rolando Borinaga, yung professor, no? Wala naman duda, matalino itong taong to, no? Isa siyang historian. I look up to you, Sir Borinaga. Pero pagdating dito sa weather report, do not claim na mas may alam ka sa Pag-asa. Sabi niya dito, no clear eye. Tino is a weak typhoon, not comparable to Yolanda. The LGUs are just panicky. Of course, wala namang comparable sa Yolanda eh. Di ba? Pero it doesn't mean mahina na yung bagyo na yan. Hindi dahil kasing lakas ng Yolanda yung bagyo, ibig sabihin nun mahina yung bagyo. So sabi niya yan, nagpapanik lang daw yung LGU at wala naman daw dapat ikapanik. So alam natin kung ano nangyari. Imagine kung napakaraming tao ang naniwala dito sa taong ito at naging ano sila, naging komportable sila sa kung anong meron, no? Hindi na sila naghanda. Gaano kaya karami pa yung mamamatay? No? So ayan yung sinasabi natin. No, mag-ingat kayo sa mga tao na nagkukunyaring eksperto. Ako sa akin, I cannot say na expert ako. In fact, I'm just a student, no? May mga alam ako kaysa sa karaniwang tao na hindi naman nagbabasa ng batas. Pero definitely, hindi ako expert. Pag may nagtanong sa akin, ang una ko sinasabi, hindi ako lawyer. Pero kung gusto nyo pa rin makinig sa akin, then I will talk. No? Anyway, meron akong update, no? Mamaya i-upload ko or bukas tungkol sa kaso ni FLM, no? Apparently hindi siya umattend, hindi niya sinagot yung subpoena sa kanya, hindi niya hinid yung subpoena sa kanya. Titignan natin yung yung mga reason daw kung bakit. So hawak lang kayo dito, kapit lang kayo dito sa channel ko, no. Like I said, paunti-unti mag-upload ako dito ng mga non-FLM topics para naman manatiling buhay yung channel ko kahit wala na si FLM, no. Suportahan nyo pa rin ako even so, at maraming salamat po sa inyo. Bye-bye!